Congressman Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan po ng Bicol Saro Party List. Magandang hapon, Kong Terry. Oo. Ayan, loud and clear. Go ahead, Kong Terry. Well, dito kayo break sa ATM, no? Kasi nabasa ko na yung decision, nahaba na yung decision. 50 pages. Grabe yan. Pero ang totoo po, hindi naman po parehong-pareho. Yung pong MR at saka po yung original decision po ng Korte Suprema. So nagpapasalamat po tayo sa Korte Suprema dito po sa paglilinaw sa kapangyarihan po ng Kongreso sa impeachment. Kasi doon po sa previous impeachment decision po ng Korte Suprema, napaka-restrictive po eh. Noon po nga inilatag po nilang due process rules, no? Dito po sa paglalatag po ng impeachment via the express route. Yung po nga meron pong 1/3 support, no, ng mga miyembro po ng Kamara. Kasi doon po, require po yung respondent na makapagbigay po ng kanya pong sagot, no, sa Kamara. Doon po sa kanya pong asunto. Pero sa ilalim po ng bago pong motion for reconsideration, decision po ng Korte Suprema, ang rini-require na lang po ng Supreme Court ay una, kailangan pong mabigyan po ng kopya ang lahat po ng mga House members, kasama po yung mga accompanying na mga ebidensya doon po sa kanilang draft articles of impeachment. Pangalawa, yung po nga standard of proof ay dapat nakabatay doon po sa rekisito ng impeachment House rules, no? Tapos pangatlo, sa pag-deliberate po sa plenaryo, nito pong articles of impeachment for direct transmittal to the Senate, kailangan po mabigyan ng kopya or ma-made available po sa lahat ng House members ang articles of impeachment at yung pong mga ebidensya accompanying po the articles of impeachment. So, malaking pagluluwag po ito. Doon po sa very restrictive original decision po ng Korte Suprema at pag-recognize po doon sa talaga naman pong constitutional na papel ng Kongreso sa paglalatag po ng impeachment proceedings against impeachable officials. Dahil nga may mga nakahain na, no, na impeachment complaint, pati sa parating pa o nakaamba pang impeachment complaint pag napaso na o naglaps na itong 1-year bar rule. So ang Kamara po ba ay magbubuo, no, ng kumbaga lilinawin lang yung mga impeachment rules para bumuo ba ng bagong impeachment rules, alinsunod na rin doon sa sinasabi ng Korte Suprema para masiguro mas malakas, no, yung complaint at maayos yung proseso ng yung lahat ng proceedings nito, Kong Terry. Well, ultimately magdidesisyon po yung plenaryo, no, kung paano ho namin i-incorporate yung pong bagong decision po sa MR, no. So, para lang po malinaw, ino-obliterate ng Korte Suprema yung kanila pong original decision. Basically, ang magiging standard na po na susundin po ito pong mga rekisito na linatag po ng Korte Suprema sa kanila pong motion for reconsideration decision, no. So, pagdidesisyonan po ng plenaryo kung will we formally adopt ito pong binabanggit po ba ng Korte Suprema or we will just adopt it in principle. Pero syempre, binibigyan ho namin ng mataas na pagpapahalaga ito pong mga binabanggit na mga mas pinaluwag na mga rekisito ng Korte Suprema sa pagkakaroon po ng impeachment via the express route through a 1/3 support and endorsement by House members. Kung Terry, ito bang desisyon ng Korte Suprema, ito ba may tinatawag na leg room o kaya elbow room para rin masiguro na mapapangalagaan yung inherent power o yung kapangyarihan na inaatas ng saligang batas sa Kongreso kapag nagsasagawa ng impeachment process? Yung pong ginawang paglilinaw po ng Korte Suprema ay something that is already workable, acceptable, and what we are calling constitutionally appropriate, no?
Kasi yung pong original decision po talaga nila, meron pong pagtingin yung pong maraming mga House members na parang pagsagka po ito doon sa constitutional prerogative po ng Kongreso. No? Pero dito po sa bagong desisyon at pagluluwag ng kanila pong due process requirements, I think it is something that we could work with. I think it is something that is consistent with the role of the House of Representatives that has been granted in the Constitution. So ibig po sabihin mas katanggap-tanggap na po sa inyo kumpara doon sa naunang desisyon na talagang may mga nagsasabi pa nga na sinasaklawan na nito yung kapangyarihan ng Kongreso. Totoo yun in the original decision. Pero ayun nga, kaya nga ho tayo nagpapasalamat sa Korte Suprema dahil naglinaw po sila at inabandon po yung kanila pong original very restrictive due process requirements for impeachment proceedings. So, ito naman po ay meron pong impact lang, hindi doon sa ongoing na po na impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ito po ay tungkol doon sa first mode ng impeachment, which is basically yung pong may referral to the House Committee on Justice. Ito po ay tatakbo na sa darating pong linggo. Meron po itong impact doon sa tinatawag na express route kung saan by a one-third support of House members, pwede pong magkaroon ng direct transmittal ng articles of impeachment to the Senate. Oo. Pero Kong Terry, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ay tinitignan ito sa isang banda na panalo na naman. Plus point ulit ito para sa bise. Pero anong masasabi niyo doon? Kasi ito ay procedural, hindi ibig sabihin acquittal, para sa kaliwanagan ng ating mga kababayan. Kong Terry. Well, naglinaw po yung Korte Suprema sa kanila pong original decision at sa kanila pong a motion for reconsideration decision that this is not an absolution of the Vice President. So, ibig sabihin, ang expectation po natin, as soon as the one-year bar is finished by the 6th of February, kung ano man ho yung mga maisasampa po ng mga impeachment complaints against the Vice President, handa pong tanggapin at handa pong aksyonan ng House of Representatives at ng House Committee on Justice. So ibig po sabihin, yung mga naging articles of impeachment doon sa impeachment complaint na inihain nung huling pagkakataon, ibig pong sabihin, ito ay pwedeng magamit ulit sa pagsasampa ng panibagong impeachment complaint ngayong taon, Kong Terry. Tama po yun. Ang in-expect ho natin, meron po, in fact, meron na po atang mga announcements this week that an impeachment case will be refiled as soon as the one-year bar is finished. So, kasama pa rin po dyan yung usapin po ng maling paggamit ng confidential funds bilang una. Pangalawa, yung pong death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker, which is yung second basis. At yung ikatlo po, I think ito po yung madadagdag, yung pong ilan sa mga allegations po ni Mr. Madriaga against the Vice President and her team. Pero paano na po kaya naghahanda ang Kamara, lalo't umusad na nga nasa Justice Committee na yung impeachment laban sa Pangulo, at kung may inaasahan pa tayo, paano po yung paghahanda ng Kamara? Well, syempre kung ano man ho yung mga impeachment cases naman po na ma-file for as long as it is properly endorsed and tama po informed, talaga naman po tatanggapin ng Kongreso, and we will dispose of it however the route will be. So whether it will be through the House Committee on Justice or whether through the express route, handa naman po yung Kongreso, first, to implement the internal rules on impeachment, and secondly, para implement ho yung bago pong mga requirements na ng Korte Suprema under the motion for reconsideration decision.
Oo. Mapunta naman tayo kasi nagbitaw ka ng pahayag kahapon na Kong Terry, no? Kaugnay sa mga aksyon ni Cavite Representative Kiko Barsaga. May mga nagsasabi na, si Congressman Valeriano yon partner, di ba? Nasabi niya, parang ipropose niya na ipalawigin pa o extend pa yung kanyang suspension ni Congressman Barzaga. Ano masasabi mo doon, Kong Terry? Ultimately po, yung Ethics Committee po yung magdidesisyon. Una, kung papaliwagin po yung suspension ni Congressman Barzaga, and pangalawa, kung ito po ba ay magre-resulta na po to a motion to expel. Very important lang ho na linawin natin na si Congressman Barzaga din naman ho mismo yung nagsasabi, I think in a statement yesterday, na una, he will not attend any proceedings of the House Ethics Committee. And secondly, parang okay naman na siya na i-expel daw siya ng Kamara. So, edi siguro pwede hong umabot ho talaga ron. Kasi hindi naman ho maliit na bagay yung mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Congressman Barzaga over the course of the implementation of his suspension. No? So, hindi naman ho niya binitawan po yung mga pro-China, pro-Beijing, anti-WPS na mga posisyon niya, particular doon po sa Coast Guard. Pangalawa, hindi naman ho niya binibitawan yung paninindigan niya na dapat magsisid na daw po ang Mindanao from the rest of the country. Tapos pangatlo, syempre, yung pong pag-insulto niya sa pagkamatay, no, ni former Congressman Romy Acop, no. Mabibigat po ng mga batayan ho yun. Una, to further his suspension, and secondly, to probably lead to his expulsion. Pero kailan kaya tayo, hindi ba siya pwedeng makompel na umattend para talaga mabigyan ng pagkakataon na makuha yung kanyang panig? Kasi syempre sasabihin niya, pag nagtuloy-tuloy to, hindi nyo kasi pinakinggan yung panig ko. Well, hindi naman ho ganun yan. I don't think that's how it works, no? So he will be given the opportunity to be heard. He will be furnished all of the basis for furthering his suspension or getting him expelled. So kung hindi ho siya magpakita ron, as in any court case or any legislative proceeding, pag if you're given notice of the hearing, tas hindi ka ho nagpakita, it's on you. It's not on the committee. Di ba? So, it cannot be a defense that he cannot be removed just because he didn't show up in his hearing. Kasi kapareho nga ng sinasabi ni Congressman Valeriano, doon sa 3 hearing, meron pang isang pagkakataon na na-late siya nagdating doon sa naunang suspension sa kanya, na na-late siya dumating kasi nagvi-video games. Yun na nga. So, I think kung yun yung magiging depensa ho niya na hindi siya magpapakita, and therefore, hindi ho yun magiging kumbaga legitimate proceeding dahil wala siya. Parang marami na ho tayo nakita mga proceedings, not just in Congress, but also in the Senate and also in our courts, na if you were given notice that there is a hearing and you did not attend, you will have waived your rights to actually present your case. Sa ethics, complaint, kung tingin mo wala ng first offense, nalabag niya na lahat yun hanggang second offense, third offense. At ang kasunod na, sabi nga ni Congressman Valeriano, ay maaari ng expulsion. Tignan ho natin. Actually, sa darating po Martes ata yung ethics proceedings laban sa kanya. So, tingnan ho natin kung ano pa ho yung appeal. Actually, hindi lang naman ho yung mga binanggit ko, yung mabibigat kong batayan, bakit ho we can actually further his suspension. Mabigat ho din ho talaga yung binitawan niya mga salita na parang binabayaran or nababribe yung pong mga kasamahan ho natin sa Kongreso, no, nung pong ilang mga malalaking mga negosyante. So I understand that is the subject of libel complaints already, hindi ba? And it is something that also the ethics committee can look into and also further serve as basis to further his suspension or ultimately lead to his expulsion.
Maiba naman po tayo, Kong Terry. Itong ang Chinese diplomat, itong sa Chinese embassy, mukhang hindi pa rin tumitigil. Alam mo, tuwing bago ko magprograma, tinitingnan ko kung may bagong pahayag. May pinopost na naman na bago. Sa X, Sa oo. X, oo. Meron pa rin. Paano kaya? Paano natin masusolusyonan itong palitan ng maaanghang na salita? Sabi nila kapag dineklara nyo kaming persona non grata, pauwiin nyo kami, sabay-sabay na kami. Sabay-sabaw na. Oo. Lahat kami. Oo. Sarado na. Close shop na yung Chinese Embassy in Manila. Pwede magsara na kayo. Hindi, ibig ko sabihin, malaya naman ho yung gobyerno, mga taong gobyerno, mga kababayan ho natin, na magbigay ng pahayag, no? Sa usapin ng relasyon ng China at ng Pilipinas, particularly dito sa usapin po ng labanan ho sa West Philippine Sea. No? So, in the same manner na, malaya din naman ho yung Chinese Embassy at Beijing, no, na magbigay ho ng kanila pong mga paliwanag at paninindigan dyan po sa bagay na yan. So, ibig sabihin, bahala ho sila kung ano ho yung gusto ho nilang gawin, pero naninindigan naman ho ang mga senador, mga kongresista, mga taong bayan ho natin na hindi ho talaga tayo dapat nagpapatalo dito sa atin pong paninindigan sa West Philippine Sea na atin po ito. At I think up until today naman ho, lahat po ng mekanismo para tiyakin po natin na ang WPS ay atin sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sa pamamagitan din po ng mga bilateral relations, kasama po ng China, relating to a code of conduct, ginagawa naman din ho natin eh. So, wag ho nilang lokohin yung mga kababayan po natin na parang ito po ay parang away bata lang. No, kundi ito po ay seryosong usapin. So, whichever platform, whichever arena that the nation should be able to fight for the WPS as our own, we will do it. So, if it is through social media, whether it's through the media or through diplomatic channels, I think it is our obligation to do it. No? So, kung naiyak ho sila, dahil gagawin ho silang persona non grata, edi pasensya na lang ho. Hindi ba? Uwi na lang sila. Kung gusto nila magsara, edi magsara sila. Hindi ba? Ayan, so aabangan natin kung tutugunin dyan sa sagot mo, Kong Terry, ang Chinese Embassy dito sa Maynila. Maraming salamat, Kong Terry! Thank you!